Dahil sa takot ng ilang mga senador na mas mapalalim ang magiging investigasyon sa flood control project, ay ngayon mga kababayan may panibagong umuugong na naman na panibagong kudita sa Senado para alisin si Senator Alan Peter Cayetano dahil takot na takot itong ilang mga senador na mabuksan at maturo ang totoong mastermind ng korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Ayaw nilang ipatawag ang ilang mga undersecretary, secretary, mga congressman, mga kontraktor dahil madadamay sila kabayan. At may kinalaman din ito sa papalapit na impeachment trial dahil gustong-gusto nitong ilang mga senador na talagang makonvict si BP Sara dahil nga natatakot din ito kapag naging presidente si Vice President Inday Sara Duterte, mas matindi ang mangyayari sa kanilang grupo kung saan mas marami ang makukulong sa kanila dahil sa pagkakasangkot sa matitinding issue ng flood control project corruption. Eto, pakinggan ho natin mga kababayan si General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Erwin Tulfo iginiit na naghihintay lang siya ng tawag sa umuugong na bagong kudita sa Senado. Naku po. Usap-usapan ngayon ang naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo matapos siyang matanong kaugnay ng umuugong na posibilidad ng panibagong pagbabago umano sa liderato ng Senado. Sa panayam sa programang Good Morning Kapatid itong Biyernes, sinabi ni Tulfo, "We will just wait if somebody will call us na saan ka ba? Dito ka ba o doon?" Ayon pa kay Tulfo, manipis umano ang lamang ng kasalukuyang majority block, kaya posible pa ring magkaroon ng pagbabago sa numbers. So ang ginagawa pala nila kabayan ngayon ay ginagapang pala nila ang ilang mga senador. Siguro tinatakot para bumaliktad. Sobrang nipis ng Senate majority kaya maaring mag-shift. The Senate majority is very slim, so things could still shift. Matatanda nang nitong Lunes, Mayo 11, formal na nahalal bilang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano matapos makakuha ng 13 na boto at mapalitan si dating Senate President Tito Soto. Okay, so si SP Cayetano mismo ang nagkumpirma, I think kahapon na press conference na gumagalaw talaga ang majority. Minority. Gumagalaw ang minority para makakuha sila ng kasamahan ng majority para bumaliktad. Nako, natatakot na talaga sila mga kababayan. Kasi nga, takot na takot ho silang madamay at maituro ang pinaka-mastermind. Ayan ang katotohanan. So, is this possible? Yes, I agree. Anytime, anything can happen. Kasi, maraming natatakot ngayon yung gustong mapatalsik talaga si BP Sara through impeachment. Gagawa yan ng paraan para magbago ang liderato ng Senado. Kasi with Senate President Cayetano presiding the impeachment trial, wala na. Tapos ng boxing. Ibig sabihin dito talagang takot na takot ho sila mga kababayan. At posible din dyan mga kababayan itong investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan posibleng si Senator Marcoleta ang hihirangin bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Dapat, kung gusto nilang may pag-asa, maagaw nila ang leadership. Soto ulit. Mayroon ding nagsasabi na kahit hindi si Soto na daw ang patakbuhin. Parang Subiri? Sino ba yung nag-post? Kasi si Soto parang wala ng pag-asa wala na na makabawi. So kung
si Sobere, baka may pag-asa nga. Kasi si Sobere nasa independent. Dalawa sila ni GBRC ito. So hindi rin natin masasabi mga kababayan, no? Kung talagang nasa independent itong dalawang ito. So kung ang iluluklok nila ay si Sobere, may dagdag na itong dalawang independent, 11 na. Okay. Kasi kung si Soto pa rin ang paupuin, palagay ko malabo. Malabo. Yung dalawang independent, kung si Soto man lang ang maupo, hindi na yon sasama sa grupo ni Soto. So, malalaman na lamang ho natin ito sa Lunes mga kababayan. Itong matinding posible. No? Wala pang isang linggo, posibleng mapalitan. So, tingnan natin kung magsasucess ho ito mga kababayan. Kasi patuloy hong ginagapang ng ilang mga senador itong nasa majority block. But kung ang compromise is Sobere, ang manok natin na Senate President, pwede. So, kailangan pa nilang kumuha ng dalawa doon sa majority 13. Okay. At yung mga nababasa kong post, ang tinatakot daw ay si Joel Villanueva. Kaya lang, knowing the character of Senator Villanueva, hindi nila kayang takutin yan. Okay. Matagal nang tinatakot si Joel Villanueva pero sumama ho siya sa majority block. May paninindigan sa obserbasyon ko, opinion ko, may paninindigan si Senator Villanueva. Ako, naniniwala ako na hindi siya involved dyan sa flood control na anomalya. Kasi yung party list nila is SIBAC, anti-corruption yun. Nananalo sila sa plataforma na labanan ng korupsyon. Tapos, magiging kasapi sa korupsyon sa noon. Ano lang yan, political persecution, yung mga ikinakaso sa kanya. Kaya, hindi ako naniniwala. Pero malalaman yan natin mga kababayan sa darating na Lunes. Kung sakali man na may magdeklara ng o yung kodita sa Senado para palitan ng current sitting Senate President. Matibay ang pundasyon ni Senator Joel Villanueva dahil naniniwala ko na siya isang senador na may takot sa Diyos. Kaya hindi nila kayang kunin si Senator Joel Villanueva. Okay. Yung takot-takotin, wala. Lalo na si Jinggoy at saka si Jinggoy, veterano na yan. Nakulong na nun. Pinalabas ata ni Tatay Digong. Kaya malaking utang na loob ni Jinggoy kay Tatay Digong natin. Kaya hindi rin nila kayang takutin si Jinggoy. SP Escudero, dating SP Escudero, lalo na. Lalo na si Escudero mga kababayan, no? Nung bakbakan pa ng bakbakan mga kababayan, hindi natakot si Escudero. Ngayon pa kaya nasa siya ng majority? Yan eh. Kaya kahit makuha nila itong minority ngayon, makuha nila si Sobere at Ejercito, saan sila kukuha ng another 2? Ayun ang tanong. Saan sila kukuha ng dalawa? Kasi kailangan ng 13. Kaya pala si Senator Bato de la Rosa talaga nagpumilit. Naghabulan papunta sa mismong session o plenary session para makaboto maging 13. At talsik si Soto eh. Doon sa apat na bumaliktad. Okay. Sino? Si Cayetano, never nababaliktad yan dahil kapatid niya yung Senate President. Si Lauren Legarda, nagsalita na rin siya ng pinal. Mabigat. Wala na. Do not question my vote. Sabi niya, huwag niyo nang questionin. Bakit ako bumoto kay SP Cayetano? I have my personal reasons.
Ayan, posible yan mga kababayan dahil ginigipit ng administrasyon itong si Libiste, ano, itong kanyang anak. Ano yung personal reason? Ano yung personal reasons? Hindi niya binanggit. But ako, naintindihan ko yung anak niya. Mm-mm. Kailangan niyang proteksyonan yung anak niya. Yes. Pero so hindi niya maproteksyonan kung nasa grupos niya, grupo ni Soto, dahil si Soto kakampi ng Marcos Jr. na Mm-mm. nang umiipit sa kanyang anak. Mm-mm. Kaya Cayetano and Pia hindi nila kaya. Magkapatid na Villar, lalo na. Wala na. Si Mark Villar, alam naman ho natin, talagang solid ho yan. Duterte ho yan. Si Camille, solid din yan mga kababayan. Kaya although there is possibility, kailang ipagdasal natin. Ako, natutuwa ako at nangyari ang kudita. Tawag ko dyan is God's providence o God's intervention, yung pagpalit ng leadership sa Senado. Dahil magkakaroon na tayo ng masusing investigasyon sa flood control. Plus, patas na trial sa impeachment ni VP Sara. It's God's intervention. Kaya walang makakapigil pag Diyos na ang gumalaw. Yan nga mga kababayan ang naging komento opinion ni General Macanas patungkol ho dito sa plano ng minority bloc. Itong grupo ni Soto, ni Lacson, ni Aquino, ni Risa, Pangilinan, Lapid, sino pa ba? Itong dalawang tolpo, sa kanilang gustong mangyari na palitan ng sitting Senate President. So, ang sa tingin ko ho dito mga kababayan, ang gagawin ho nila, hindi nila papayagan na maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee itong si Senator Marcoleta. Dahil napakatagal na hong sinasabi ni Senator Marcoleta, tawagan nyo si Amina Pangandaman, si Bersamin, ilang mga congressman na binabanggit, na mini-mention sa bawat naging investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero hindi ho pinatawag nitong si Pinky Lacson. At nangyari nga, pinigilan, kumbaga nag-stop na yung investigasyon. Wala na nangyari sa investigasyon ng flood control. Wala na. Ngayon, takot na takot ho sila na ibalik si Senator Marcoleta para maging Senate Blue Ribbon Committee dahil madadrag ho, mahahatak ang pangalan ng pinaka-mastermind ugat ng matinding korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Mapapatawag si Martin Romualdez, magsasalita si Saldico kahit hindi man nasa Senate, baka nandun sa by Zoom mga kababayan, via Zoom ang pagbubunyag ni Saldico. Posibleng payagan ho yun. Yan ang ayaw mangyari nila, na mabulgar kung sino ang pinaka mastermind na matinding korupsyon sa ating bansang Pilipinas. So, papayag ba ho tayo mga kababayan na mangyari ulit na parang ayaw nilang imbestigahan, ayaw nilang malaman, ayaw malaman ng sambayan ng Pilipino kung sino ang talagang totoong magnakaw, diba? Ang titindi ho nila mga kababayan, at kung mangyari ho yan na talagang gapangin ho yan, nako, matindi ho ito. Baka may panibago na namang rally itong kapatid nating Iglesia ni Cristo, dahil ang gusto ng kapatid nating Iglesia ni Cristo ay magkaroon ho ng investigasyon. Magkaroon ng investigasyon dito sa flood control dahil kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino kung saan napunta
saan napunta yung pinaghirapang ipunin tax ng taong bayan, sabi para sa proyekto, pero wala namang proyektong mga naipakita. Ang nangyari, yumaman, lumaki ang bulsa, tumaba ang bulsa ng mga politikong involved dito sa matinding korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Oh, grabe. Kaya grabe ang takot nila ngayon. At isa pa, kaya nila gustong palitan itong Senate President, mga kababayan, dahil sa takot ho nila kay Vice President Inday Sara Duterte. Yung tinasabi ni VP Sara Duterte na bloodbath, eto na yun. Mangyayari na nga. No? Kung saan takot na takot sila na kapag na-acquit, pinawalang sala itong si Vice President Inday Sara Duterte at nakatakbo itong presidente, nakaligtas itong sa mga akusasyon. Siyempre, todo depensa dyan yung mga abogado ni Vice President Inday Sara Duterte. Ilalabas ang mga ebidensya, pati ang tawag dito, yung pag-question doon sa mga witnesses. Si Madriaga, yung mga ginamit nila mga ebidensya, doon mapapatunayan, mako-cross-examine kung talagang totoo. Dahil may mga hawak na ebidensya din ang kampo ni Vice President Inday Sara Duterte. Nako, dito na magkakaalaman mga kababayan na talagang nagsisinungaling itong grupo ng makakaliwang grupo, itong grupo ni Trillanes na sundalong kanin. At sana nga mga kababayan, no, hintay na lamang ho tayo. Ilang 2 years, no? Siguro mga 1.5 year mga kababayan, matinding na to sa politika, kampanya na ho ito. Takot na ho sila mga kababayan. Takot na sila na maging presidente si Vice President Sara Duterte. At ang posibleng maging Vice President para sa 2028 ay si Senator Marcoleta. Kung saan mga kababayan, siya ang magiging, ang focus nito ay imbestigahan ang matitinding korupsyon na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Para ang focus ng ating presidente na si Sara Duterte, para mapalago, mapaganda ang ekonomiya ng ating bansang Pilipinas na ngayon mga kababayan ay matindi na ho. Matindi na kasi bumagsak ng husto, no? Ang ating bansang Pilipinas. Ang palitan ng pera ho natin 61.47 kung hindi ako nagkakamali. US dollar to peso. Grabe. Napakababa. Ito naman ay pabor doon sa ating mga OFW na nagpapadala gamit ang kanilang perang dolyar o dolyar sa Amerika. Pinapadala sa Pilipinas, mas malaki ho ang value nun. Yun yung pero nangangahulugan ito mga kababayan na talagang bagsak ho ang ating bansang Pilipinas. So hanggang sa muli mga kababayan, ano ang masasabi nyo dito sa posibleng kudita na mangyayari sa Lunes? I-komento nyo dyan sa ibaba. At syempre kabayan, huwag nyo na rin kalimutan na i-click ang like, share at subscribe.